grabe ka talaga, VP Sara. Kanina ka pang umaga. Wala kang pahinga, pero you are the true leader. Isa ka talagang hero, VP Sara. Ikaw ang tunay na leader. Pero si Bangag Jr., alam kong nagparty-party ngayon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At ire-react natin itong, alam nyo naman ang mga kaganapan ngayon. Medyo uminit ngayon ang mga kaganapan patungkol po dito sa kay Vice President Inday Sara Duterte at itong si Chief of Staff Attorney Lopez. Sa nangyari kagabi hanggang ngayon na marami na po ang lumalabas para suportahan sa hospital na kung saan itong si Attorney Lopez at si VP Sara sa Batasang Pambansa, marami na po ang lumalabas at galit na po ang taong bayan sa mga nangyayari. Ngayon, yung ipapakita natin na update sa inyo ngayon, ito pong patungkol dito sa utos, no, sa taas, no? Alam natin na may utos galing sa taas. Nandyan po si Torre, yung pulis na idol ninyo. Nandyan po si Torre, present dyan sa hospital kung nasaan si Attorney Lopez, na pumunta dyan. May utos na talagang ililipat na nila itong si Attorney Lopez. Kung saan man ito ililipat, kung sa correctional man nila ito ililipat o ililipat man nila ito sa hospital, malalaman ninyo yan mamaya dito sa video nating ipapakita. Present rin si Senator Bato de la Rosa bilang suporta niya sa Vice President Inday Sara Duterte, na talagang pumunta siya at talagang sinubaybayan yung paglipat nitong si Attorney Lopez. Okay? So we hope na nakakasad po ang pangyayari. Okay? At tapos iyak ng iyak itong si Attorney Lopez na nakayakap po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Yan ang ating ipapakita, i-update ko sa inyo. Pero bago ang lahat, bago ko ipapakita itong update na ito, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin ha. Eto. Ipapakita ko sa inyo itong umiiyak na si Attorney Lopez. Yakap-yakap niya itong si itong si Vice President Inday Sara Duterte, kasama itong si Bato de la Rosa na nakisuporta rin sa pangyayari. Marami po ang mga na uminit na ang ulo mga taong bayan sa ginagawa nila dito kay VP Sara at ni Chief of Staff Attorney Lopez. Hindi na po maganda ito. Hindi na po makatao ang ginagawa nila. Ang merong pulis, hinaharangan yung ambulansya na nandun si Chief of Staff Attorney Lopez. Halos nga emergency na ito pero baliwala lang sa kanila. Okay? Utos ito galing sa taas. Alam nyo na kung sino. At ipapakita ko rin sa inyo ang mga banat ni VP Sara kay First Lady Liza Araneta Marcos, Bongbong Marcos at itong si Romualdez. Sumisigaw na sa galit itong si VP Sara. Okay? So yan po ang ating panoorin. Okay? Unahin muna natin itong nangyari nga sa hospital. Okay? Ayan, yan po ang kaganapan an hour ago. Isang oras ang nakalipas. Yan po ang nangyari. Okay? Panoorin nyo. Nakakaawa po talaga ang panoorin itong video na ito. Play. Yan. Ayan, yung boses na marinig ninyo na umiiyak si Attorney Lopez yan. Hawak-hawak niya, yakap-yakap niya si Vice President Inday Sara Duterte. Pati itong si Bato de la Rosa po, hindi makatigil sa kanyang awa at dismayado si Bato. Balita ko dyan,
umiiyak itong si Atty. Lopez, yakap-yakap niya si VP Sara dahil takot na takot siya dito sa mga nag-handle dito sa pagkulong niya. Wala siyang tiwala. Kaya nga, ang sigaw niya ngayon, VP Sara, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan. Dahil takot na takot siya. Hindi kasi safe ang kanyang kalagayan ngayon. Meron pa siyang dinaramdam na sakit sa kanyang katawan. Tapos, meron pang mga utos galing sa itaas. Na hindi pa natin alam. Nakakatakot po itong ginagawa ng administrasyong ito. Okay? Play. Ayan, dumating na si Torre. Ito namang si Torre, alam niyang umiiyak pa, takot na takot pa itong si Atty. Lopez. Nandyan ka pa, Torre. Alam kong may layunin kang gusto mong itupad yung order mo, Torre, pero mali yung timing mo, Torre. Dapat mo na pinaiyak mo muna ng pinakalma mo, saka ka pumunta dyan. Di ba? Alam mong maraming medyang nakatutok, pumapapil ka rin, Torre Considering that as requested, Attorney Zoraida Lopez has been examined in detail. Si Bato nakatutok sila sa binasa ni Torre. Alam kong dismayado na yan si Bato. Pati si VP Sara nakatingin po sa binabasa ni Torre. Alam kong init na po ang ulo niyang si VP Sara na yan. Buti hindi ka sinuntok ni VP Sara dyan. Tama ka talaga, Florenda Finwick ang ating moderator. Emergency na nga, dumating pa si Torre. Wala talagang mga mudo itong mga taong ito Sumusunod kayo sa utos? Bakit? Sinusuhulan ba kayo? May bayad ba yan? Diba? Wala kayong awa sa tao? At isa pang nakakagalit hindi po ito convicted kagaya ni Castro. Hindi po ito kriminal na guilty na. Ito po ay resource person, ito po ay witness sa isang hearing. Bakit tinuturing ninyong mga kapulisan? Grabe, nakita ko sa ospital kanina, talagang ang daming mga pulis at mayroon pang SWAT. Ano sa tingin ninyo dyan? May dala-dala ba yung pasabog na dapat ganyan ninyo? Kaya nga, lalong tumaas ang tensyon dahil sa inyo. Sumusunod kayo sa utos na wala sa lugar. Grabe. Sabi niya sa hindi niya. To General Victoria, sa iyo, Mulia, as for Attorney Zoraida Lopez, Secretary of the Dear General Torre, as well as the time, the transfer of Attorney Lopez, Secretary of the Hospital, shall be complied with respect to the House Directive to conference. Please accord all sufficient measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the better... Parang bumabalik yung nangyari sa KOJC na ang daming pulis. Mga walang awa kayo. Tingnan nyo si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi nangyari ito an hour ago. Itong suot ni VP Sara, yan pa ang suot niya kagabi dyan sa kung saan nakulong si Atty. Lopez. Wala pa yung bihis yung aming Vice President. Dahil binabantayan niya talaga ang kalagayan nitong si Atty. Lopez. Balita ko, dumating raw rin si Robin Padilla. Okay? Yan na, ang tunay na mga supporters ng VP Sara, nandyan na. Personal decision during her confinement. The attorney will also be accorded full disciplinary rights of the following people. Lani Carmelote, shoutout po sa inyo. Right, all the personal safety guidelines will be followed by the hospital policy or the state. Ito pa yan, kasi hindi ito tayo. Ayan humahagulgul sa iyak itong si Atty. Lopez. Patuloy ka pa rin diyang nagbabasa dyan sa utos na yan. Grabe ka, Torre. Ayan iyak ng iyak Grabe. Umiyak siya kasi ayaw niyang magpalipat itong si Atty. Lopez. Wala na kasi yung trust dyan sa nakapalibot na mga government authorities. Wala na siyang grabe, wala na siyang trust dyan sa lahat. Kaya nga ayaw niyang paalisin si VP Sara at itong si Bato de la Rosa
Ma'am, sasakay po kayo. Sasakay po kayo sa sasakyan ni GC. Kasama niyo po si GC sa sasakyan. We'll be transporting you to Veterans Memorial Center. Alam nyo ha, sa totoo lang, kayong mga pulis, hindi sa lahat ng panahon nasa taas kayo. Alam ko, kayong mga pulis, kasama na itong si Torre na sumusunod lang kayo ng orders. Sumusunod lang kayo ng utos ng mga amo nyong mga bangag. Pero, tandaan nyo ito ha, hindi sa lahat ng panahon ay nasa itaas kayo. Hindi sa lahat ng panahon ang mga amo po ninyo ay nasa taas. There will come a time na babaliktad po ang mundo. Ha? So, kung ako pa sa inyo, ha? You think about it. Pag-isipan nyong mabuti kada galaw nyo ngayon. Especially na itong si Vice President Inday Sara Duterte ang dinidihado ng administrasyong ito. So kayong mga kapulisan, you better think twice. Kasi po, kayo po, ako'y naaawa sa inyong mga kapulisan. Tingnan nyo, anong nangyari ni Abalos? Nagpanik na nga si Abalos. Kasi kinasuhan na siya ni former President Duterte sa nangyari sa KOJC. Hindi pa ba kayo naka-learn ng lesson doon? Ha? Kayong mga pulis ngayon, you better think twice kung merong order galing sa bangag na mga order na yan. Okay? Kasi hindi sa lahat ng panahon, itong mga nakaupo sa gobyerno ay nananatili sa kanilang pwesto. Kayo, regular kayo. Lahat ng administrasyon ay pwede nyong pagsilbihan. So, huwag kayong magpadala sa pamumulitika kasi there will come a time magsisi kayo. Di ba? Walang video. They are just in one pack. Look at what happened. This is very inhumane. Ang tao po ay umiiyak. Dapat nirerespeto muna ang kanyang feeling at ang kanyang kalagayan na may sakit pa siya dyan. May dinaramdam. Dati na niya itong sinasabi ha. Before the hearing, sinabi na niya na mayroon talaga siyang sakit. Oh. Tapos ngayon, ang human rights ngayon, nasaan nakatutok ngayon? Tumatawa lang ba kayo? Isa pa rin kayo eh. Bias rin kayong mga human rights eh. Isa pa kayo. Ha? Kaya galit rin ang taong bayan sa inyo. Tama nga pala yung mga sinasabi ng mga taong bayan sa inyo, human rights, kinakampihan itong mga jadik na ito. Tapos ngayon, heto, isang attorney, hindi convicted, pero wala kayong imik dyan, wala man lang kayong reaction dyan. Dapat kayo ang nangunguna ditong kampihan itong umiiyak na attorney na itong may dinaramdam. Ha? Kapal nyo? Bibigyan na rin magandang ano dyan. Padala. Yan o, kawawa si VP Sara. Oh. Doon natin. Yan, umiiyak na oh. Charito Pitan, ayan. Hello po, Charito Pitan. Good afternoon, Donmar. Ayan, yung ating moderator. Alam ko ha, I'm very sorry mga audience at mga moderators. Alam kong hindi kayo matutuwa dito sa video na ito. Pero kailangan kong ipakita ito sa inyo kasi para updated po tayo dito sa administrasyong ito, sa mga kabalastugan nila. Power tripping na ito eh. Umiiyak na yung tao tapos kayo dyan. Doon natin. Ami Cabrera, hello po. Dito kami sa likod mo, malapit pa rin. Grabe ka talaga, VP Sara. Kanina ka pang umaga. Wala kang pahinga, pero you are the true leader. Isa ka talagang hero, VP Sara. Ikaw ang tunay na leader. Pero si Bangag Junior, alam kong nagparty-party ngayon. Pero ikaw dyan, todo serbisyo, todo trabaho. Grabe ka, VP Sara. We salute you for doing that, VP Sara. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman